eto na nga guys, sa mga EPS aspirant dyan na nagmamadaling makapunta rito dahil excited sa snow. Sasabihin ko po sa inyo, napakaganda po ng snow. Pwede mong gawin. Lalo na sa kagaya namin yung banyo namin sa labas ng bahay. Kaya kapag nagsisiyar ka, naku po, talagang napapalaban sa sobrang lamig. So, napapansin po ninyo, yung harap at likod at gilid ng aming tiraan, nakapaikot ng snow. Yan po yung snow na yan, makikita nyo. Pag tumigas na po siya, parang galing sa freezer. Konting hapak mo lang sa yelong yun, naku po, madudulas ka. Sasabihin nilang nakuha mong isda. Ito yung drainage namin. Talaga naman limitado lang ang pwede mong gawin. At ang paglalaba, pahirapan talaga. Hindi ka pwedeng maglaba ng napakatagal dahil yung tubig ay napakalamig. At bukod sa napakalamig ng tubig, hindi ka rin pwedeng magsampay sa labas. Gawa ng damit mo parang tumigas na yelo na parang cracker kapag hinawakan mo. What's up mga kabulol? So, it's me again, I'm back. Stop TV channel naman po guys. So, ano ba kayo sa pagmumukha ko? So, guys, pag-uusapan natin yung massive selection. At saka, may mga nababalitaan tayong magkakaroon na naman daw ng registration. So, hindi natin alam kung anong industry yun. Yung root industry ba, service industry, agricultural industry, fishing industry. So, napakadaming dito. Kumakalat ngayon sa mga iba't ibang EPS group sa internet guys, sa Facebook, sa TikTok na naririnig nyo yan. So ito, may bibili lang tayo guys. Lumabas na naman tayo ng ating longga. Talaga naman na kapag walang pasok walang ginawa kundi tulog kain lang. Namalengke na rin pala kami ni Kapogi kanina. So hindi ko na binilag yun dahil alam nyo naman kung saan kami namamalengke. Grabe lang, lamig tagos guys. Talaga sa katawan ng lamig, grabe. At isama na rin pala ninyo yung shipbuilding sa industry na baka magkakaroon. And then may nababalitaan tayong may mga naririnig tayo sa TikTok, sa Facebook na parang nangangailangan daw ng NC2 yung gaganaping registration na kung ano ba yan, root industry ba yan, service industry ba yan, parang kailangan daw yata ng NC2. So hanggat walang pinopost si DMW o kaya si HRD Korea, wag muna kayong maniwala sa mga ganyan na haka-haka guys kasi yan ang maraming nagkakaroon ng misleading o kaya tawag dito misunderstanding about sa information na yan. Kaya mag-ingat tayo sa mga nababalitaan natin, especially sa Facebook tsaka sa mga iba't ibang group, di ba? So kailangan nating patotohanan kung tunay yan o hindi. At saka pala may nag-comment sa Messenger natin at saka sa YouTube natin pala. Tinatanong niya kung saan daw po siya magla-login. Parang gusto niyang i-check yung kanyang registration. So sabi ko sa kanya, hindi mo pa ma-check yung gawa ng hindi pa siya totally o hindi pa po kayo lahat totally nakapagpa-register kayong lahat na for evaluation. So evaluate pa ni DMW yan kung sino yung mga qualified kaya nga for evaluation pa. And then pag nag-approve na yung evaluation po ninyo, nag-proceed kayo sa payment, and then pwede na kayong makagawa ng EPS account nun. Siyempre sa exam, dun yung makikita yung score nyo sa exam. So i-email ni DMW yun, kaya nga hiningi niya yung mga valid active email account po ninyo. Huwag lamang po kayong mahinip. Ano guys? And then uulitin ko sa mga nakapasa sa unang pagsubok sa proseso sa pag-abroad papuntang South Korea, sa mga nakapagpa-register, congratulations po sa inyo lahat. Alam ko talaga hindi biro mga pinagdaanan ninyo bago makausad sa next round ng proseso. Kaya congratulations po, alam ko di biro. So for exam na po kayo niyan. Galingan nyo sa exam para naman hindi mawalang saysay lahat ng mga pinaghirapan po ninyo. At isa pa sa mga hindi po pinalad na makapagpa-register, so wala po kayong dapat ikalungkot. Basta taglay nyo po yung edad nyo, bata pa kayo, malayo pa, marami pa kayong mararating sa buhay po ninyo. Hindi po nangangahulugan hindi kayo nakapagpa-register, end of the world na para po sa inyo. Again guys, ang daming nag-comment sa comment section ko, nag-share sila ng tips, nag-share sila ng kanilang karanasan sa pagpapa-register. At alam nyo guys,
Hindi naman karamihan pero mas madami pa rin yung nakapagpa-register gamit lamang po yung cellphone. Yung iba kahit nasa daan daw, yung dapat daw nakasave na sa clipboard ba o kaya naman tawag dito, may kopya na kayo ng mga bagay na tulad ng passport size picture, yung mga information, at para sa tunay na registration, i-copy paste nyo lang daw po para mabilis. And then yung iba, hindi na daw nilalagay yung pangalan ng Korean language na kung saan sila nag-schooling kasi mas matrabaho daw yon. Bukod sa matrabaho, kakain po daw ng oras. Instead na mag-proceed na lang, ilagay nyo lang po daw NA, none of the above yata ibig sabihin ng NA. Kasi lalagay mo pa rin dun yung address, di ba? Kakain ng ilang minuto. So, sana matuto tayo sa mga pagkakamali natin, no? Lalong-lalo na dapat makinig tayo at mag-research kung anong ginawa ng iba, di ba? Tsaka, yun nga, sa mga nag-KLC, kung maaari sana, wag puro Hangul ang aralin po ninyo, Kasi, kagaya ng sabi ko, mauuna yung registration bago yung exam. Actually, mas maganda pa yata mas paghanda niyang registration Kasi a month bago magpapa-exam, hindi pa naman yung nakapagpa-register ka ngayon kinabukasan o next week exam na walang ganun. Minsan more than 1 month po. Bulol talaga. Alam kasi more than 1 month ang itatagal bago magkaroon ng exam, bago magkaroon ng exam date. So, pwede ninyong paghandaan yun kahit sa loob lamang ng isang buwan, matagal-tagal na yun para magpuspusan kayong magpuyat at mag-aral ng mabuti. At least, fresh pa yung mga nalalaman po ninyo. Either sa mga iba nating kababayan, ang aga nilang nag-aral and then natagalan bago magkaroon ng exam. So, sit-in na lang sila sa mga kung saan sila nag-schooling, nagre-review. So, medyo yung iba, hindi na natatandaan yung napag-aralan, gawa ng lenga sila ng ilang months. Unlike sa mga, yun nga, bagong register pa lang and then mas uumpisan yung talagang tunay na pag-aaral, parang fresh pa sa utak nila. Kumbaga, hindi pa nila malilimutan. So, may mga advantage at disadvantage din po. So, sa pagpaparegister kasi, disiplina at saka diskarte ang kailangan. Hindi common nagbayad ka sa mamahaling KLC. Kahit na magaling pang magturo yan, tinuturuan kayo ng mga gagawin po ninyo. Pagdating po sa registration talaga, minsan hindi natin pwedeng iasa lahat sa kanila. So, kailangan din naman may sarili tayong diskarte. Lagi niyong tatandaan, walang kwenta yung inaral ninyo kung hindi kayo nakapagpa-register. Kahit tumambling ka ng 10 beses dyan, na alam mong bali-balig ta rin yung libro ng Korean, mapa book 1, book 2, mapa listening, reading, kung hindi ka nakapagpa-register, bali wala, hindi mo magagamit yan sa buhay mo, di ba? Hindi ka naman makakapagsalita ng puro Hangul na lang kung kausap mo mga pamilya mo lang, kaibigan mo lang. So, gagamitin mo yan sa exam. At saka isa pa guys, hindi kailangan na maging fluent ka talaga sa pag-Hangul. Huwag yung pag-aaral nyo ng Hangul. Dahil dito, hindi mo naman magagamit dito yan. Magkaiba yung pronunciation dito pag nandito na kayo, yung mga naririnig natin na normal na tinuturo sa mga paaralan ng KLC. Pagdating nyo dito, mangangapa kayo. Like I said sa previous vlog ko, yung mga Nepal, Myanmar, kung anong score, yung passing score nila. Pero ang mga kasama kong Nepal, ang sabi nila, nasa 38 daw yung passing score sa kanila. Ang exam, 1 to 40 yan. 20 sa reading, 20 sa listening. So sila, napakataas ng passing score nila. Pag daw nakakuha ka ng 37, failed daw. Pero pagdating nila rito, lutang. Wala silang maintindihan sa mga sinasabi ng mga Koreano. Kaya yun ang sinasabi ko. Mas unahin yung pagpaparegister, pag-aralan. Kung maaari i-practice ninyo at mag-aaral kayo paano mag-edit, mag-resizing ng pictures kasi yun talagang magdadala sa inyo. Kahit pasang-awa ka lang, saktong pumasa ka lang, okay na. And then sa Nepal pala, napakahaba ng pag-aaral nila na Hangul. Almost yata 1 year din ang tinatagal. Yung iba, 6 months yata. So sa atin, di ba, minsan 40 hours lang, 44 hours lang. Yung iba, months lang, di ba? So hindi pare-pareho talaga yung rules ng mga nagpapa-KLC sa Pilipinas. Kaya ikaw, kapatid, tol, alam ko, dumadaan din sa isip mo yung parang gusto mo na sumuko. Nawawalan ka na ng pag-asa, nawawalan ka na ng gana sa mga hindi mapaliwanag na mga pangyayari sa buhay mo na dumadating. Minsan parang sinasabi mo lagi, bakit? Kung sino pa yung talagang deserving na makapunta rito, makausad sa registration, makapasa sa exam, in short, talagang mabigyan ng pagkakataon para umunlad at mabago yung sitwasyon ng pamumuhay. Minsan siya pa yung parang napag-iiwanan. So, yung iba talagang kahit anong pilit nila, kahit anong ilaban nila, talagang hindi sila nakakaraos sa registration. Ilang beses sila nag-try. Yung iba naman, sumama lang sa barkada,
pinilit lang ng magulang, katuwaan lang, wala sa loob niya yung pagpapa-register, pero minsan sila pa yung parang sila pa yung napapaboran ng pagkakataon, hindi ba? Kaya lagi ko sinasabi guys, lahat ng bagay na nangyayari sa atin, may dahilan yun kung bakit nangyayari yan. Kasi nga, parang isipin na lang natin, parang mas inahanda tayo ng nasa taas ng Panginoon sa mga bagay na pwede nating makamit balang araw. Danas ko rin yan nung umuwi ako galing ako ng Middle East. And then, sumasahod lang tayo ng 15K doon, monthly. Ang baba, di ba? Matagal na yun. Year ano pa yata yun, 2009 yata. Kasi 2012 ako nakarating dito eh. So yun nga, pag uwi ko, galing Middle East, may kababata ako doon. May kaya sila sa buhay, hindi naman sila na parang nahihirapan ng panahon na yun. Pag uwi ko ng Pilipinas, nabalitaan ko siya naman aalis, first time niya, pupunta ng Korea. Kaya doon ko nasabi na talagang nangangailangan makapunta doon sa bansang maganda, malaking pasahod. Sila pa yung minsan parang napupunta sa hindi magandang sitwasyon, pero yung mga kakayahan sa buhay, nandiyan yung mga magulang nila, kahit paano naman nakakakain ng mahigit 3 beses sa isang araw, parang sila pa yung laging napapaboran. Yun din ang sinabi ko. Pero makaraang ilang araw nakaalis siya, nagpaalam siya sa akin. So ilang linggo lang yata, 1 week or 2 weeks, bumalik siya. Tapos sabi niya hindi daw niya nakaya yung trabaho. Napunta siya sa silicon, yun, chemical. So hindi siya nirelease ng amo, kaya umuwi. So ngayon ako naman na nakarating dito. Siya naman nasa Pilipinas. Yun, ilang beses siyang nag-take ulit ng exam. 2 yata o 3, talagang hindi na niya nakuha. Hindi siya nakapag-exam o nakapag-exam man siya, parang hindi siya pinalad, bumagsak. Kaya yun ang sinasabi ko guys. Kaya marami pa tayong mga bagay na kailangan matutunan sa buhay. Hindi ipinagkaloob sa atin magkakaroon na tayo ng dahilan para wag magpatuloy sa buhay. Minsan, yung pa yung dapat gawin nating gasolina para mas lalo tayong ganahan sa buhay. So wala mang permanente sa mundo, alam natin yan guys. Ang buhay, minsan nasa taas, minsan nasa ibaba. Pero sana wag nating ayahan na manatili na lang tayo sa baba. Alam ko may kaya kang gawin. Kaya nga binigyan tayo ng abilidad ng nasa taas para ito gamitin natin. So kaya gamitin mo yan tol. Alam ko kaya mo. Huwag kang susuko. Nadapa ka mo ng ilang beses, bangon. May 2 tayong paa, may 2 tayong kamay para sumuporta at makatayo tayo ng tuluyan. Alam ko makakaya mo yan. Pilipino ka. Ang Pilipino kahit saan mo dalhin yan. Ano mang sitwasyon ang meron tayo, lalaban at lalaban yan dahil palaban tayo. Kung nakaya ko, mas kaya mo. Kung nakaya nila, kakayanin mo rin. Pagtiwala ka lang, nakaya mo. Hindi na sapat na alamin mo pa yung mga sasabihin ng ibang tao sa'yo kung kakayanin mo. Hindi, sapat na yung ikaw mismo sa sarili mo, naniniwala ka na magagawa mo at makakaya mo balang araw. So, china-challenge ko kayo guys, kaya nyo yan. So yan guys, sa tingin ko guys, hanggang dito na lang. Dito na natin tatapusin ang aking kwento bilang isang EPS factory worker, buhay abroad dito sa bansang South Korea. Again, ulit, maraming salamat talaga sa mga sumusuporta sa videos na to at nakaka-relate at nakakatulong na rin at the same time nakakapagpalakas ng loob po ninyo. Yan naman ang hangarin ko. So dito na tatapusin ang ating kwento. Maraming salamat po sa ilang minuto ng panonood ninyo at nasabi nyong wala na naman nangyari, nasayang na naman ang oras nyo sa panonood ng videos ko. So paano guys? See you again on my next video. Annyeonghaseyo. Ito napakaraming gawin. Woohoo! Okay. Hindi natin dala yung jangla.